yung panghuling wika ng Panginoon, yung ikapito, yung pinakahuli. Ganito ang nakalagay. Sa Lucas 23:46, ganito ang nakalagay. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." Pagkasabi nito'y nalagot na ang kanyang hininga. Yun yung pinaka huling wika ng Panginoon eh. Alam ng lahat na yan eh. Wala nang lahat ng mga Kristiyano. Alam na alam yung the last word ng Panginoon. Ano bang ibig sabihin nun? Ama, sa iyong mga kamay, inahabiling ko ang aking espiritu. Ang unang-una, na sa huling hininga natin, nawala na ng buhay ang ating panglupang katawan, life goes on. Hindi natatapos ang buhay dun eh. Inilibing na yung katawan nating panlupa, pero ang ating kaluluwa at espiritu patuloy na nabubuhay. Hindi natatapos sa kamatayan ng pisikal ang buhay. Actually, forever yan eh. Diba? Ang ating kaluluwa at espiritu, forever. Yun yung tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus na, Lord, sabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, inabiling ko ang aking espiritu. Na sinasabi niya na, merong buhay sa kabila. Diba? Na ang ating kaluluwa at ang ating espiritu ay babalik sa Diyos. Nailibing na yung katawan natin lupa, nabulok na. Pero ang ating kaluluwa at espiritu patuloy na nabubuhay at habang buhay yon. Ganon din ang ating mga mahal sa buhay. Yung huling hininga nila, namatay man yung kanilang physical, ang kanilang kaluluwa at espiritu, life goes on. Hindi natapos. At magkikita pa rin tayo nun ng mga nauna sa atin. Sabi nga, una-una lang yan eh. Diba? Susunod din tayo. Diba? Kaya ibig sabihin nun, ang buhay hindi natatapos. Patuloy hanggang kamatayan. Pangalawa, ang itinuturo sa atin nun na yung ng Panginoon, yung total commitment. Ama, sa iyong mga kamay, inahabiling ko ang aking espiritu. Yung ibinibigay natin ang buong surrender natin sa Panginoon. O buong commitment, Lord, ikaw nang bahala. Yun eh. Diba? Lord, pagka patay na yung mga finances natin, naghihingalo na. Diba? Problemado ka sa pera. Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko. Pagka may karamdaman ka at naghihingalo na yung katawan mo, Lord, ikaw nang bahala sa physical ko. Nawa, palakasin mo ako. Inahabiling ko sa iyo ang aking buhay. Kung may problema ka, Lord, ikaw nang bahala sa problema ko. Yung pagtitiwala sa Diyos, hindi lamang sa kamatayan, kundi sa buhay, yung naghihingalong mga buhay natin sa mga bagay-bagay. Diba? Yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon eh. Na, yung iba nga eh, doon lang tumatawag sa Diyos eh. Kaya paborito rin sabihin ng mga doktor yan eh. Pag naghihingalo at kumusta po yung kamag-anak kong nasa kamay na siya ng Diyos. Parang sabi, bahala na ang Diyos kung 50-50, kung kukunin siya o hindi eh. Di ba? Pag wala nang nagagawa ang doktor, di ba? Paubayan na natin sa Diyos.
Kasi wala na silang magawa eh. Pero, dapat yun ang una eh. Di ba? Pag sinasabi natin, Lord, ikaw nang bahala, meron tayong tiwala dapat. Na gagawa siya ng himala. Gagawa siya ng mga bagay-bagay. At meron pang pangatlo, sabi ko nga, ikli lang to eh. Sa iyong mga kamay, inahabiling ko ang aking espiritu. Si Pilato, naghugas kamay. Gumawa ng masama kay Jesus. Hinusgahan. Ang mga tao sa paligid natin, gumagawa ng masama sa atin. Diba? May naghuhugas kamay kagaya na Pilato. Yung mga Romano, anong ginawa? Kinamit yung mga kamay nila, pinukpok yung martilyo, ay pinukpok pala yung pako, hindi yung martilyo. Pinukpok yung pako sa kamay ng mga Romano. Yung mga nasa paligid nila, sumigaw ng ipako sa krus. Siguro nakataas din yung mga kamay nun. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Di ba? Kamay din nila yung ginamit nila. Pero, ang kamay ng Panginoon, secure. Ang kamay ng Diyos Ama, doon tayo magtiwala. Bakit? Siya may protection eh. Kahit si Jesus nakapako sa krus, may kapayapaan siya. Meron pa rin siyang relasyon sa Diyos. Kaya nga, may tiwala pa rin siya sa Diyos eh. Sa Diyos Ama eh, ano? Sabi niya, Panginoon, Diyos ko o Ama, sa iyong mga kamay, inahabiling ko ang aking espiritu. Diba? Hindi nawala yung relasyon niya sa Diyos. Yun yung tinuturo sa atin. Na hindi man tayo nasa bingit ng kamatayan, kundi araw-araw, kahit gaano ka kahirap, magtiwala ka sa Diyos. Dahil yung pinaka-best talagang sitwasyon ng tao sa kamay ng Diyos. Paligid mo, nakikita ang hirap-hirap mo naman. Pero at least, alam ko, nasa kamay ako ng Diyos. Diba? Ganito na kalagayan mo. At least, nasa kamay ako ng Diyos. Walang masigit na sitwasyon o lugar kundi sa kamay ng Diyos. Diba? And, ipamuhay natin. Kailan mo ba ako, Lord, pinabayaan? Hindi naman. Diba? Kailan ka ba nagutom? Hindi naman. Kailan ka ba nagkasakit at nawala ng pag-asa? Hindi naman. Diba? Kailan ka ba nawala ng pera? Hindi naman. Diba? Hindi nga lang marami, pero hindi naman. Enough. Ibibigay sa atin ng Panginoon yung enough na pangangailangan natin. Hindi sobra-sobra. Enough lang para patunayan niya na kumikilos ako sa buhay mo. Nasa kamay kita. Iingatan kita. Aalagaan kita. Diba? Yun yung ehemplo na maipapakita natin sa mundo. Na ang tayo na nagtitiwala sa Diyos, hindi pinababayaan ng Diyos. Dahil nasa kamay tayo ng Diyos. Pinatatawad tayo, minamahal tayo, pinalalago tayo, spiritual, at kino-comfort tayo kung may mga problema tayo. Kung nasasaktan tayo, nandyan siya. Diba? Diba? Pinapayapa yung mga puso natin. Ang iba, hindi nakikita yon, pero sa loob natin, nararamdaman natin. Diba? Dahil buhay ang Diyos. At napatunayan ng bawat isa sa atin yan. Diba? Ang pag-aaral, individual. Laging yung tatandaan. Iba ang dealing sa akin ng Panginoon
iba ang dealing sa inyo. Pero pag nasa kamay ka ng Diyos, ang bawat isa sa atin, laging makikita mo ang kamay ng Diyos. Di ba? Kasi, hindi mo kailangan, bakit siya meron nun? Bakit siya meron nun? Sapat yung sa yung binibigay sa iyo ng Diyos. Eh. Di ba? Huwag mong tingnan yung iba. Ang tingnan mo, Lord, nakikita ko yung kamay mo sa buhay ko. Nakikita ko yung paggalaw mo sa buhay ko. Mayaman, mahirap, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng kamay ng Diyos. Diba? Kasi bawat isa sa atin may pangangailangan. Walang taong walang problema. Di ba? Lahat tayo. Ang iba nga lang, hindi halata eh. Di ba? Kasi marunong magdala. Pero, sa loob ng Lord, gusto ko nasa kamay mo ako. Kaya, sabihin natin sa Panginoon, Lord, hinahabiling ko ang aking buhay sa iyong kamay. Magtiwala tayo sa Diyos. Kagaya ng sinabi ko, relasyon sa Diyos, may intimacy na relasyon ko sa Diyos. Tiwala sa Diyos at security sa Diyos. Protection ng Diyos. Yun lang po.